May mga iba pa bang mga possible trigger ng asthma? Yes. Ang paggamit ng inhaler ay nakaka-addict daw. Pag narinig na ay i-maintain na kita sa inhaler, Dok, ayoko dahil ma-addict ako dyan, mag-rely. Hindi po ito totoo. Sa katunayan, kailangan nila po yan para makontrol ang kailang asthma. Alam nyo ba na ayon sa datos ng World Health Organization at ang ating Department of Health, milyong-milyong Pilipino ang nakakaranas ng hika. Magandang araw, Kabarangay Belkens. Ako po si Dr. Jerome Santos, isang internist at isang pulmonologist. Ano nga ba ang asthma? Ano nga ba ang mga sanhi or trigger nito? At paano natin maiiwasan at mamamanage ang asthma? Para tulungan tayo na mas maunawa ng paksang ito, makakasama natin ang isang eksperto sa adult pulmonary medicine, si Dr. Bernice Ong de la Cruz. Ako ay nagagalak na maipapamahagi ko ang aking kaalaman at karanasan tungkol sa asthma upang matulungan ang ating mga manonood. Bago tayo dumiretso sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng isang mabilisang segment. Ito yung tinatawag na fact check with Doc. So may mga babanggitin akong mga bagay o gawain at sasabihin mo kung ito ay fact or myth. Totoo ba or haka-haka lang? Ang malamig na panahon ba ay pangunahing sanhi ng asthma? Ito ay isang myth. Ang mga alagang hayop katulad ng aso at pusa ay maaring magdulot ng asthma. Ito ay isang myth din. Ang pagkain ng tsokolate, gatas, or any dairy products ay nagpapalala ba ng asthma? Ito ay isang myth din. How about ang paggamit ng inhaler? Ay nakaka-addict daw. Ito ay isang malaking myth. Okay? Ang asthma hindi daw gumagaling at ito'y habang buhay na sakit. Okay, so ito ay isang fact. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Dr. Bernice, no? Ano nga ba ang asthma at paano ito naiiba sa ibang respiratory conditions? Okay. So, sa ating mga viewers, ang asthma or hika na tinatawag natin ay isang chronic lung disorder. So, when say chronic, ito ay pangmatagalan, long term. Ibig sabihin, matagal na po siya nandyan. At nagkakaroon po ito ng paninikip ng daanan o daluyan ng hangin. No? Kaya masigit ang paghinga po natin. Dahil may pamamaga o inflammation na tinatawag natin sa mga airways o daluyan ng hangin. Bukod doon, may mga plema po na iipon. Yung mga mucus na iipon din po sa daan ng hangin. So, kaya nahihirapan huminga ang isang tao. Ang hika po, usually po, ito ay pwedeng ma-diagnose, no? Kahit bata o matanda. Pero usually o karaniwan, ito ay na-detect ng bata pa. No? Ang karaniwan sa bata pa, may childhood asthma na. Although, may mga adult onset din po tayo sa mga asthma. Iba to sa emphysema. Yes, okay. So, ang mga kaibahan, no, sa mga, ang emphysema or COPD na tinatawag ng chronic obstructive pulmonary disease, usually ito yung sa mga matatanda na nangyari. Ang pinakapangunahing sanhi ng mga COPD or emphysema ay paninigarilyo. Ang asthma naman po, sa kabilang, sa another hand, is due to genetic. Pag ang mga magulang mo or may mga kamag-anak ka may hika, malaki ang tsansa na magkakaroon ka ng hika din. Or may mga ibang pasyente may allergy, like mga skin asthma, tinatawag natin, eczema, or mga allergic rhinitis, yung mga sumisipon. Ito yung mga tao din may prone din po magka-develop ng asthma. Unlike po ang emphysema, iba naman po ito. Nakalimutan ko lang banggitin kanina, Dr. Jerome, no? Ang asthma pala ay hindi po ito infectious. Ito hindi nakakahawa, tulad ng ibang sakit like pneumonia or yung mga TB. Ano ba ang mga pangunahing sintomas ng asthma? Okay. So, ang sintomas ng asthma ay pwedeng variable. Ibig sabihin, pabago-bago, no? Kaya may mga pasyente o sinasabi, Dok, wala naman akong naramdaman dati, ba't ngayon biglang bumalik? No? So, ito yung maaari dahil nga variable ang sintomas ng isang taong may asthma. So, mga sintomas ay number 1, yung hingal. Yung kapos sa paghinga, no? Sabi niya, pag naglakad ako, nagsasalita, hinihingal ako. Pangalawa, ubo. Ang ubo, usually ito ay nangyayari sa gabi at mga madaling araw. Pangatlo, wheezing o tinatawag humuhuni. May sumisipol o pumipito pag nagsasalita o paghirap huminga. And lastly, yung chest tightness o paninikip ng dibdib. Dahil ito ay sumisikip din daanan ng hangin nila, kaya feeling nila masikip ang dibdib po nila. Okay? So ito yung mga usually ang karaniwang sintomas ng isang taong may asthma. Kailan ba dapat kumonsulta sa doktor kapag may sintomas na ng asthma? Okay. So, kapag ikaw ay may lahing hika, mga parents mo or mga kamag-anak mo at may mga sintomas na nabanggit ko kanina, like hirap huminga, may ubo tuwing gabi at madaling araw, may humuhuni, may sumisipol, magpatingin na, magpakonsulta na kaagad sa doktor ninyo na malapit o pulmonologist. So, Dr. Burns, kanina sa ating fact check with Doc, no? May mga nabanggit ka, no, regarding myths or facts tungkol sa asthma.
So number 1, yung sabi mo, ang malamig na panahon ba ay pangunahing sanhi ng asthma? Yes, okay. So, ito, just para ma-clarify lang ating mga manonood, so pag sa ating sanhi, saan ko nakuha tong asthma na to? So, sabi ko kanina, ito'y namamana. Pag sinabi natin mga trigger, para kasumpungin ng hika natin, So, sabi ko kanina, ang malamig na panahon ay hindi sanhi, ngunit ito ay trigger. Pwedeng panimula na atakihin ka o sumpungin ang iyong hika. So, ganun din naman yung mainit na panahon. Diba? Pareho din po. Either malamig o mainit, both of them pwede po mag-trigger ng isang asthma attack. How about, Doktora, ang mga alagang hayop? Tulad ng yun, uso ngayon, mga Yes, aso, oo. pusa, Okay. maaari ba itong magdulot Yes. talaga ng asthma? Yes, mga buhok ng mga hayop, kahit pusa o aso, lahat po, maraming mga fur parents ngayon, So, ito'y lahat nakaka-trigger din po ng hika or atake ng hika. So, hindi lang aso, no? Hindi lang aso, Hindi, pusa. lahat, Basta lahat May basta buhok may buhok. na Okay. hayop. How about ang pagkain ng chocolate? Okay. Pagkain ng gatas, mani. Nakaka-trigger ba to or nagpapalalaban ng asthma? So generally, ito hindi man po nakaka-trigger ng asthma unless ikaw may allergy sa mga pagkain na to. Pwede po mag-trigger pag may allergy ka sa mga pagkain na ito. Allergy Yes, na. Okay, yes. so hindi necessarily... Not necessarily Okay. tama. So bukod dito sa mga nabanggit natin, Dr. Bernice, may mga iba pa bang mga possible trigger ng asthma? Yes, marami din, Like for example, sa labas, mga air pollution, mga alikabok, lalo na sa mga bahay na mahilig magligpit, ng maglinis ng bahay, mga alikabok, mga dust mites, mga mold sa bahay. Ito yung Mga lahat. allergens ba yan, Dr.? Tama, o mga pollens, pwede rin po. Pollens, And then what else? Yung mga viral infection, lalo pa nagkatrangkaso tayo, mapasin Dok, nagkatrangkaso, nagkalagnat. Sunod yan, atake na ng hika. Both viral and bacterial, pwede rin mag-atake ng hika. Mga strenuous exercises, maaari din po. Sobrang pagod. Pati mga gamot pala, mga gamot. Yes, mga certain gamot, like mga NSAID, yung mga pain relievers, mga aspirin, maaari din po itong. So marami tayong pasyenteng naka-aspirin, Yes, Doktora, so, saka yung mga gumagamit ng mga pagsasabihan pain reliever. natin sila. Medyo ingat, Tama, na possible mag-trigger ng Yes, asthma asthma sa nila. mga individual. So ngayong alam na natin kung ano ang asthma. So ano ba yung mga treatment options, Doktora? okay. Mga gamot para sa asthma. Bagamat walang lunas o cure ang asthma, tayo may mga maraming gamot or treatment options para makontrol ang asthma, para ang isang asthmatic na pasyente ay maaari din mabuhay ng normal at healthy, katulad ng ibang mga pasyente na walang hika. So, going sa mga gamot at tinatawag tayong mga inhaler. So, ang inhaler, ito yung mga nakikita po natin, yung pinipindot at hinihigop. Okay, so may dalawang klaseng inhaler. So, may controller, tinatawag natin, at reliever na inhaler. So, ang gamot sa asthma ay hindi po mga tableta. So, usually, ang mga gamot ay inhaler na dumadaan sa bibig at hinihigop po ng isang pasyente. So, controller, inhaler, ito ay mga gamot na combination na pagpaluwag ng daan ng hangin at nagkakabawas ng inflammation o pamamaga ng ating mga daanan ng hangin. Ito yung mga may inhaled corticosteroids na tinatawag natin. Okay? Ang reliever naman, quick reliever, ito yung mga panandalian o guminhawa kaagad. Pag ina-atake tayo, ito yung mga ginagamit natin. Ngunit ito hindi dapat araw-araw ginagamit, yung mga quick reliever. Ang araw-araw na dapat gamitin ng isang pasyenteng may hika ay yung controller na reliever. Parang siyang maintenance, Doktora. Tama. Yung controller na Yes, tinatawag. parang mga high blood, di ba? May mga pasyenteng high blood, araw-araw na ginagamit. Araw-araw. Ganon din ang hika. Dapat araw-araw ginagamit para makontrol ang inflammation, para hindi hingalin at makapaggawa ng normal ng gawain pang araw-araw. Hindi totoo yung myth na nakaka-addict pala yung Okay. Yes, ito yung isang ang mga inhalers. Okay. So actually marami na akong pasyente na sasabi, Dok, natakot ako gumamit pag narinig na i-maintain na kita sa inhaler. Dok, ayoko dahil ma-addict ako dyan, mag-rely. Hindi po ito totoo. Sa katunayan, kailangan nila po yan, na araw-araw gagamitin nila po yan na para makontrol ang kailang asthma. Okay? So, baga, Doktor, forever na ba yan yung mga inhaler na Yeah, may forever sa hika. Sa hika. Sige. Okay. Doktora, bukod sa mga gamot ng Okay. inhaler na to, Mm-mm. may mga iba pa bang maaring paraan or gawin para makatulong sa mga taong may asthma? Yes, marami pang paraan, bukod sa mga gamot na ginagamit natin. Okay, number 1, kailangan mapakonsulta sa doktor para malaman kung yung tamang or wastong or appropriate gamot para sa inyo. And yung technique, para malaman nila kung paano paggamit. Okay, pangalawa, may mga bakuna tayo para mag-prevent ng mga viral infections. So ito'y nakatulong din para maiwasan ang pag-atake ng hika natin. So, Dr. Burns, may mga huli ka ba bang paalala or mga advice sa ating kabarangay Belkens? Pag may naramdaman na po sa mga simptomas na nabanggit namin kanina, magpakonsulta ka agad sa inyong doktor at pag na-prescribe kayo, mga gamot sa hika, tuloy-tuloy paggamit para makontrol ang ating hika at magkaroon ng magandang buhay po tayo.
Mga kabarangay Belkens, tandaan natin, ang asthma ay isang kondisyon na maaaring ma-manage ng maayos sa tulong ng tamang kaalaman, tamang gamot, at tamang pag-alaga sa ating sarili. So kung nagustuhan nyo ang episode na ito, huwag nyong kalimutang i-follow ang aming Belkens Pharma page at abangan ang susunod na episodes na Real Talk with Doc. Hanggang sa muli!